Sabay-sabay natin alamin ang mga kaganapan na nangyayari sa ating bansa. Yo, what's up mga kaibigan? This is I2K po again. Ngayon nandito naman ulit tayo sa channel ni KBBM News PH. Dito naman ulit tayo magbibigay ng komento at reaksyon. Kaya samahan nyo guys, let's go! Na insulto itong si DOJ Secretary Jesus Crispin Boying Remulla matapos ma-interview ng tatlong vloggers itong si dating Bucor Chief General Gerald Bantag. Sa isang panayam, sinabi ni Remulla na kakasuhan niya ang tatlong vloggers, partikular si Banat Bay, Coach Oli at Busdada TV dahil sa ginawa nilang pag-interview kay General Bantag kahit kasalukuyan itong wanted. Ang hirap naman nun mga kaibigan. I-interviewin mo lang si General Bantag. Magkakaroon ka pa ng kaso, ano? Naku po mga kaibigan. Paano naman po si Senator Pacquiao mga kaibigan? Nag-meet up sila, nagyakapan pa, di ba? At pinaghahanap ng mga otoridad sa utos na rin ng pamunuan ng Department of Justice na si Boying Remulla. Dahil dito kumambyo naman ang mga Bantag supporters at sinabi na tila napapahiya lang itong si Remulla dahil hindi nila Yun kasi yung nangyayari mga kaibigan, talagang napapahiya talaga si Boying dito. Huli-huli at hindi nila makita ang lokasyon ni Bantag kahit nagbigay na sila ng milyong pisong pabuya sa makapagtuturo ng kinaroroonan ni dating Bucor Chief General Bantag. Samantala, nagkomento naman ang isang retired general at loyal supporters ni Bantag na si General Macanas at sinabi na nakahanda siyang sumuporta at magbigay ng tulong finansyal sa mga abogado ng Bantag vloggers kung sakaling matuloy ang demanda ni Remulla. Mga ka-BBM, marami sa ating mga kababayan ang nagtatanong, nasa tama ba at nasa proseso ba ang gagawing hakbang ni Remulla laban sa mga Bantag vloggers? Sa bidyong ito ay ating aalamin kung may panalo ba si Remulla o ang kampo ni General Bantag. Ano ang masasabi niyo dito mga ka-BBM? Sama-sama nating panuorin ang buong video at pakicomment niyo po ang inyong mga reaksyon at sariling opinyon. Pero bago yan, muli po ako nag-iimbita. Sa lahat ng hindi pa nakasubscribe mga kaibigan kay KBBM News PH, mag-subscribe na po tayo at huwag nyo rin pong kalimutan mag-subscribe dito sa aking channel. Sa mga hindi pa po nakasubscribe sa ating channel na KBBM News PH, pakipindot po ang subscribe button at pakiclick na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa mga bagong upload natin na legit at napapanahong balita. Maraming pong salamat. Nais naman ng Department of Justice na i-contempt ng korte ang tatlong vloggers na nag-interview sa pangunahing akusado sa pagpatay kay Lapid na si dating Bureau of Corrections Chief Gerald Bantag. Ayon kay DOJ Secretary Crispin Remulla, kawalang galang sa korte ang ginawa ng mga ito. Binabati ko sila mga vlogger mga kaibigan. Mahirap pala mag-interview ng mga kaibigan, nadadamay ka, no? Paano kayo si Pacquiao mga kaibigan, nag-meet up sila, o, di ba? Ano kayo masasabi nun? Kakasuhan din kaya nila yun. Dahil wanted sa batas si Bantag, nais impormahan ng DOJ ang korte hinggil sa ginawa ng mga vlogger para mabigyan ng karampatang aksyon. Bawal po yan. Ito po ay mga taong hinahanap ng batas na hindi po dapat binibigyan ng ganang salita. At ito po ay pamabastos sa korte, sa proseso po ng batas. Aga sa ngayon nga ay wala pa rin o hindi pa rin nahuhuli itong sinasabing ang pangunahing akusado sa pagpatay kay Percy Lapid. Subalit ayon sa DOJ ay hindi naman tumutigil ang mga otoridad upang ito ay mahanap. Sa katunayan ay handang magbigay nga ang DOJ ng pabuya kung sino man ang makapagtuturo. Hindi lamang dito kay Bantag aga dahil mayroon pang isang akusado rin, prime suspect, itong si dating Bucor jail officer na si Ricardo Sulueta na kapwa ito ay may patong na sa ulo kung sino man yung makapagtuturo sa kanilang kinaroroonan hanggang sa sila ay maaresto. Gusto kong magbigay reaction
dito sa pahayag ni Secretary Boying na mag-file siya ng contempt of court case versus sa tatlong vloggers na nag-interview kay DG Bantag. Coach Oli, Banat Bay, and Boss Dada TV. Napanood ko mismo yung interview na yon. So, ang ating Secretary of Justice nag-press conference kahapon. And then at the end of the press conference, ang main topic is tungkol sa smuggling, hoarding, pagpapail ng kaso. At the end of the press conference, na tanong ng media tungkol sa kay Bantag, yung tatlong vloggers, gano'n. Nako, nakakabigla po yung sagot ni Secretary Boying doon sa issue ng tatlong vloggers. Nabanggit niya na pailan sila ng contempt of court case. So, ito po yung Inquirer.net na balita, yung basihan ko ngayon. DOJ wants contempt case versus bloggers for interviewing fugitive ex-Bucor chief. Bawal daw po yun, sabi ni Secretary Boying. Okay. Ito yung exact na statement niya. Siya, Bantaga, siya po ay na-interview ng ilang vloggers. Bawal po yan. Bakit bawal? Okay. Gusto ko rin malaman kung bakit bawal. May batas na bang gano'n, mga kaibigan? I-interviewin lang. As online naman, di ba? Julia said the vloggers are undermining the courts and the legal processes. Diyan tayo mag-discuss mamaya. Paano in-undermine, paano ginulo o dinisturb ng tatlong vloggers yung legal processes. Okay. Ito pa yung mga exact word ni Secretary Boying. Binabastos nila ang korte. Wanted na ito. Wanted si DG Bantag. May court order na for their arrest. Ano pa? Pag ito yung mga exact words ng Secretary of Justice. Pag ito ay tinulungan mo, parang sinaway mo ang korte. Paano tinulungan? Yun na nga. Hindi si po, mga kaibigan. Anong tulong ang sinasabi niya ron? In-interview lang naman. Di ba? Hindi naman sila magkakatabi, di ba? Online naman. Paano tinulungan ng tatlong vloggers si DG Bantag? Ang main topic, ang questions nag-revolve doon sa mga kapalpakan ng Bucor sa administration ni General Bantag at ni Angie Bautista. Na pinanood ko yung part 1, part 2, I don't know kung may part 3. Part 1, part 2 ang napanood ko. Doon lang nag-revolve yung So it's just a follow-up story nang nangyayari sa Bucor. So paano tinulungan ng tatlong vloggers si DG Bantag sa kanyang pagtatago-tago? Paano na-undermine, paano ginulo ng tatlong vloggers yung proseso sa korte? Ay, nako. Ano pa? Wala na. So, ni-research ko ang definition ng contempt of court at saka i-compare natin sa freedom of speech, freedom of press or media, at ano ang sinasabi ng Constitution tungkol nito. Baka hindi alam ito ni Secretary Boying. Okay, for our sake, pag-aralan natin, ang contempt of court is willful disregard or disobedience of a court. Kung itong tatlong vloggers,
kung totoo na may ginawa silang contempt o pambabastos sa korte, may ginawa sila na disturbance or interference that may impede the functioning of the court. So, si DG Bantag nagtatago. Okay? Dapat sana trabaho. Kala ko si Bantag yun na. Si Tevez pala, mga kaibigan, at Pacquiao yung nag-meet, di ba? Nagyakapan pa. E di, paano naman si Pacquiao, mga kaibigan, di ba? Trabaho ng gobyerno na huliin si Bantag at Zulueta at dalhin nila sa korte para umusad ang kaso. Yon ang ideal. E ang nangyari po, mahina si Boying, mahina si Abalos. Hindi nila mahuli-huli itong dalawang nagtatago. Okay? So, ang ginawa ng korte, nagdesisyon na ang judge to archive the case. Ibig sabihin, wala nang trial as of now, wala na. Nakabaol na, nakaaparador na yung kaso. Di ba ganon? Hanggat mahuli si Bantag at Zulueta at i-present sa korte, yun, balik ulit yung process ng korte. So, paano ginulo ng tatlong vloggers yung proseso ng korte na sa ngayon, wala nang proseso, stop na ang trial. Ganon lang po ang aking interpretation. Kaya, no way na may contempt of court na kaso itong tatlong vloggers. Sa madaling salita, mga kaibigan, nagmumukha ng si si Boying kasi ewan ko ba kung man mga pinagkakaso nito. Pero mahirap din para, mga kaibigan, yung mag-i-interview ka ng mga wanted, May patong pa sa ulo yun, mga kaibigan. Tapos i-interviewin mo, madadami ka pala sa kaso. Nasabihin na nila tinulungan mo. Ay nako, kung ipagpapatuloy ni Secretary Mulyang Korte, I'm very sure, maraming abogado na mag-volunteer. Ako, I can help. Ito, I consider these three as my friends. Na-meet ko na sila personally. No, December, I think December 9 last year, nagkaroon ng prayer rally in support kay DG Bantag sa Baguio. Kaming mga pro-Bantag vloggers, nagkita-kita. Kaya nakita ko yan, si Banat Bay, Coach Oli, Boss Dada, nagyakap-yakapan kami. I consider them as my friends. Dahil pare-pares kami ng stand, pare-pares kami naniniwala ng ating DG Bantag na frame up lang. And we will continue to support DG Bantag. At kung kakasuhan ni Secretary Boring itong tatlong vloggers na ito, I'm willing to help. Kung sino ang abogado na I can help pagbayad sa abogado. So, ibig sabihin, I don't know, parang ito siguro, akin, opinion nito, freedom of expression. Ang opinion ko, napahiya o nasaktan si Secretary Boying yung ginawa ng tatlong vloggers na in-interview si DG Bantag. Para ba kasing sinasabi ni DG Bantag na Boying, wala kang magawa sa akin. Nandito lang ako. Pa-interview sa mga vloggers. Hello, Boying. Parang insulto rin talaga kasi, mga kaibigan, kay DOJ to Parang ganon ang dating, ang mensahe ni DG Bantag kay Boying. Dahil hindi makaya ni Boying na huliin si DG Bantag. Di ba ganon? Kaya, Secretary Boying, please lang, next time, be more, yung with wisdom sa pagsagot. Mali ang sagot ni Secretary Boying, yung sabi niya na magpapail kami ng contempt. Fully support ako sa tatlong Banatero vloggers. Tutulong ako whatsoever, but I doubt kung mag-prosper ang kaso ni Boying. At yun nga po, mga kaibigan, dito po nagtatapos ang ating reaction video
Muli, ako po si I2K ng Sundalo ng Dunggalo at 811. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta. Yeah, peace out.